You know, musta? So, Saturday unboxing na naman tayo, guys. At, may ilan-ilan, hindi naman siya ganun kakulit, katulad ni Letlet. Meron din naman siya ganun karami nagre-request, pero kasi parang antagal ko na rin hindi nakabili ng Leven. So, eto na nga, nandyan naman sa title, Leven 840. So, check natin. Una yung packaging niya, bibigay ko sa kanila to kasi hindi lahat ganito yung packaging. Parang iilan, grabe yung ano no, yung ayoko nang banggitin pero yung ang lala eh. Pero to check natin kung durog-durog yung box ng ay no, ito buo eh. Tapos tingnan niyo may cardboard. May cardboard pa. Hindi, pero ulit tayo doon sa pinagbilang ko doon sa isang yun. Pero, ayun o, ito. Oh, kita nyo, may mga karton pa. Buo yun, box. Diba? Kasi sabi ko, pwede naman padala ng buo eh. But, ewan ko ba? Anyway. So, yun nga, Leven 840. Meron iba't ibang variant nito. Nasa yan. So, kung magkaano pala muna, nakuha natin siya ng 1,098. Walang discount. Free shipping. Kasi free shipping. 1,098 yun. 1,098 din na rin nakuha. Tapos, yung sinasabi ko nga is meron siyang wala na yung ano. So, iba't ibang variant. Hindi na tayo kumuha ng black kasi meron na tayong black transparent. Meron na, wala tayong white, wala tayong red, walang blue, pero ayun yellow kasi feeling ko ito yung medyo kakaiba. Wala lang, share ko lang. So, ito na nga. Yan. Leven 8K40 84? Okay. 84 key. True mechanical shaft, ergonomic to transparent shell, RGB. Itong, kung may bibili ka man ng mga transparent, siguro yun yung pinaka... Si Letlet pa ingay. Ayun yung pinaka... Shhh, Letlet. Kamaingay. Halika, pakita ka na. Sorry. Halika dito, halika. Sorry, naatrasan. Paano kasi na? Yan o, si Let the Batchoy. So, papakita natin, i-unbox natin si Letlet. Pero anyway, go. Sige, nandun na, ha? Huwag umatras naman, naatrasan. Naatrasan natin. Sorry, puti. Nasaan na si puti? Bibigyan na kita treats mamaya. Hindi ko nakita eh. So, going back, ang pinaka-selling point nga niya is yung, syempre, RGB. So, ayun likod, ganito yung 50. Ganito yung transparent na black, which is na kapag meron na dyan sa likod, check, nandyan banda, basta. Meron na tayong black, meron na tayong white, ito yung titingnan natin. Okay, Type-C wired. So, given na yun, nasa price ng 1,000 pesos, parang halos talagang wired siya, pero di ba? Pero may nabili tayo sa 1,000 lang, pero balikan nyo, sobrang lupit nun. Anyway, so dito tayo sa keyboard na yun. Anong kasama niya? Parang wala na. Parang tinipid masyado naman to. Walang kahit ano. Kable lang, pero ito yung kable, USB-A, USB-C. Okay, so walang kahit ano. Kahit manual, wala. Okay. Hindi, pero maganda naman packaging niya. Sige, bibigyan na natin yan. So, alauna, alas 2, Bakit blue? Blue ba in-order ko? Yellow in-order ko, min eh. May babalik na naman tayong ship. May babalik na naman tayong order. Ang ganda pa na naman ng pagkakasabi ko. Ayun o, yellow. Ayun o, liwanag pa sa sikat ng araw. Yellow axis. Ayun, yellow axis. Diba? Blue to eh. Anyway, total lang dito na naman. Kung maganda, i-keep natin. Or pwede natin paraffle naman. Pero kung hindi. Pero kasi, budol yung mga... Ayoko na pakita yung shop. Name ng shop. Erase lang. Ba't kunwari hindi nyo nakita? Pero yellow eh. Baka nagkamali lang.
Pero yun nga, pag hindi ko masyado trip, babalik natin. Pero kung maganda naman, pero kasi yung sinasadya no? Parang papadala yun, tapos kung okay lang, kung hindi naman magreklamo yung seller, all goods. Pero I suggest yung mga ganun, kung ano order nyo, unless na okay lang. Kung okay sa inyo, huwag kayong magsasettle na okay lang. Kasi, di ba, binili nyo naman yun. Ngayon, kung okay sa inyo, sige. Pero kung trip nyo talaga yung dapat in-order nyo at dapat nyo yung makuha nyo, balik nyo sa seller. Madali naman kausap Shopee, basta na may picture naman kayo, way bill and all. Medyo magtatagal lang, siguro mga 5 to 7 days, pero sure ako babalik naman yun. So going back, dito na nga tayo. Leven 840, ayun itsura niya. Maganda naman, presentable naman siya. Hindi lang ito yung order natin, yellow yung in-order natin, nakalagay naman doon, pero okay. So yan, wala na talagang lalagay na pa dito kasi nga ito na yung pinakapailaw niya, yung buong keyboard niya. Yan, tas ilalim, meron siyang dalawa, first, second. Okay. Mechanical. Actually, okay to. Maganda yung nyo. Maganda yung build quality niya. Okay, so, upper left, yun yung makikita natin yung USB port, syempre kasi wired keyboard siya and kailangan nun kasi kung hindi nyo magagana. For 84 keys, medyo compact siya, no? Open muna na. Sige, ano na tayo? Sound check. Sound check muna. Ay, maganda to. Tingnan nyo, kikita oh. Ganda yung tunog. Pwede. So, ito yung transparent keycaps yan. So far sa lahat ng mga transparent, well, dalawa lang naman sila. Sa dalawa natin transparent keyboard, pangatlo, parang ito yung pinaka maganda. Pati yung pagiging transparent niya, transparent talaga. Kasi yung medyo parang may hazy something shit. Anyway, yan. So, ayoko nang hilahin, baka masira yung switch. Pero feeling, hindi ko pala feeling, south facing naman siya. North facing, sorry, north facing. Kung ilan pins dito na lang tayo magbe-base. Wala nakalagay. Pero tansya ko 3. Feeling ko 5 pins. Kasi leave-in. Di ba ka 3 pins? Para safe na lang, kung bibili ka naman ng switch, ayoko nang tanggalin, baka kasi maisipan natin balik. So punta na tayo ng typing test. Typing vibes kung okay siya, di ba? Ito na gagamitin natin, cellphone. Hindi na tayo lumayo. Oops. Monkey type. Yan. Okay. Oops. Commercial lang, commercial. Oops. Okay. So ayan, ayun yung tsura niyan pagka may pailaw-ilaw siya. Siyempre pwede mo baguhin yan, malamang FN. Wala, ito. Pa-off yun eh. Okay. O yun, ayun yung mga pailaw-ilaw niya. Pwede na.
Doon na tayo sa diff. Medyo masakit sa mata. Ito yung mga trip ko. Ito yung trip ko. Yung pag pinindot nagre-react siya sa kulay. So, typing test na tayo para di na tayo tumagal. Yan. Control R na lang dapat no? Game. Mali, pindot ko ako yung mali. Saan? Mali. Okay. Quick. Ano lang. Una kasi, okay yung ano niya, yung layout niya para sa akin. Saktong-sakto. Ang issue ko sa kanya, linear siya pero hindi naman issue kasi siguro yung switch na yun. Ang ano ko lang, sa pre-built, medyo mabigat siya for a linear. Again, kino-compare ko to sa usual na ginagamit ko which is yung Ako Black or yung Gateron Pro or Ako Silver. So medyo mabigat siya doon. Pero okay naman, again, given its price, pwede na, palag-palag na. Yun lang. Hindi ko sure kung i-gift ko pero gusto ko yung yellow sana kasi una pa pwede ko pang wala pa ako nung ganun eh. Wala pa rin naman akong ganito pero mas trip ko lang yung yellow. Pag-isipan ko ng mga ilang araw, kakadating lang nito naman kahapon. So meron pa akong ilang araw para anyway, so yun lang. Kung suggested or kung okay ba tong Leven 8K40, oo. Magbabase na lang yun sa depende sa kukunin mong switch. Out of the box, okay na rin siya. Clicky to eh. No? Clicky oh. Ayun oh. Anyway, so ayan na nga. Leven 8K40. All goods. Bye-bye na guys. Babu.